Hello guys! Welcome back again to our channel. Ayusin natin ang ating camera. Ayan, diba? So, unang-una, pasensya na sa buhok kasi basta ko lang siyang pinonytail. Kaya ganyan siya. Kaya na natin. Anyways, naisip kong mag-vlog kasi why not, diba? Wala akong certain topic, kaya help me out guys. Ano ba ang ating pag-uusapan today? Siguro random na lang to kung anong maisipan natin. Checking the camera, checking all the clutter behind me kasi I'm cooking. Actually, I ate already some eggs. Tapos ngayon, I'm trying to cook some tortang talong. Kasi meron kami sa garden na hinarvest na mga eggplants. At tatlo lang siyang eggplant. So, ito-torta natin siya. Actually, pinrepare ko na siya. I'll show you. But excuse the mess. Talagang messy around here. So, pakita ko sa inyo. Wait. So, ayan. So, usually here sa sa amin dito, hindi pareha sa Pilipinas na accessible yung mga talong na yung maliliit lang, tas mahaba. I don't know what you call it. Pero dito yung medyo malalaking eggplants ang available. Kahit yung mga sa pananim. Well, I think makakahanap naman tayo ng ganun na kind of talong. Pero sa ngayon, that's what we have. So, ayan. Nalagay ko siya sa oven kasi wala tayo ditong well, may ihawa naman pero mas matrabaho. So, I just put it in an oven. Nandito pa yung iba, I'll show you. Excuse, sabi ko sa mess, no? Ayan. Ayan yung dalawa. So, I told you, tatlo lang sila. And, repair na natin dito yung pan. Tsaka, natin siya ipapry. I-on na natin ngayon. Ganito na muna. Kasi wala pa akong maisip na topic. Pero, I'm in the mood to vlog. Kaya, samahin nyo na lang muna akong magluto tayo ng ating, spread lang natin yung oil ng tortang talong. Diba? One of our favorites yan. Ating mga Pinoy, diba? So, yung ating mga kababayan abroad, I know, ilang beses na rin kayong nagluto ng tortang talong. Yan. So, prepare natin yan. Let's wait that na mag-init. And then, i-fry na natin ang ating first talong. And then, the next two. So, na siya. Okay. Kinat ko muna kasi kailangan na natin ilagay ang ating tortang talong. So, wait lang. I'll come back. Put ko lang yung ating tortang talong. Lagay natin dyan. Dyan mo muna yan. If I could, film it, I would. But mahirap siya. Kasi, I need my two hands to do this. Okay, but I'll try. Let's see. Ayan, siguro kita na yan dyan. Okay? So, let's try na. Mag-talk pa rin tayo habang nilalagay ko ang ating tortang talong dito. Ayan, let's see. Mainit na yan. Super init na actually. And then, lagay na natin ganito. Ganito ko lang yung ayan. Diba? I need more egg kasi kanina maraming egg na nilagay ko dyan. But, ano na siya. Nandito na siya lahat. I mean, try ko yung ibang eggs. So, I think we need more eggs. I'll just put another eggs. So, yan. Kaya natin yung heat niya. Kasi, I put the heat sa middle lang siya. Kaya hindi siya ngayon. And try natin gawin. Yan, isa-isa lang. Para hindi siya overcrowded. Okay, try natin baliktad. Ayan, look at that. Mabilis lang siya. Kasi sobrang init na lang. Medyo na ano yan. Hindi pa naman yan sunod. Brown lang yan. Believe me. Carry pa yan. Munti ka nang masunog. Pero hindi pa. Just right. Nalagay natin siya sa ating malaking plate. This one.
natin ilalagay. So, kunin na natin itong isa pa ulit. Tapos, itry natin gamitin pa itong ano natin. Let's see. Ayan. So, ayan. Babalatan na muna natin to. Tapos, ayan. Balatan natin siya. And then, yan, next natin ipa-fry. Coat natin ulit siya ng egg. Yung egg nito, nilagyan ko lang siya ng salt, pepper, and bawang lang. I did not put anything else. Ganun lang po ako magtorta ng talong. Ganun siya. Oh, and, hindi natin kulang ang ating egg. So, maglagay tayo ng egg. Wait lang. Ayan, maglagay tayo ng another egg. Salt, pepper na lang natin directly. Kasi kanina, may egg na to, but inano ko pa siya eh. Hinday ko siya. Imagine ko na naman sa, kaya na yan. Ganun talaga minsan. Kakakain ko lang eh. So, ganyan talaga. Hindi nyo makita to eh. Ang ginagawa ko. Nakita nyo lang yung face. Kaya na yan. Salt, pepper. Natin ang ating salt and pepper. Salt natin yan. At saka, lagyan din natin ng pepper. Ayan. Ayan ulit. Hindi ko na sa inyo napakita kasi ang hirap mag-vlog pala ng ganito, no? So, ganyan. Lagay ulit natin doon. Okay. Wait. Alam niyo po, sa totoo lang, saludo ako sa mga nag-vlog na talagang magaling yung makakuha. Kasi I don't know how they do it properly. Kasi ako nga hirap nang gawin paano to. So, I think that's fine. Ayan, kita niyo ba? Same lang naman. Same procedure siya. Lagyan natin yung bawang at bawang. Okay, thanks a lot. Tip na bawang. Ayan. Show it properly. Ayan, diba? You know, torta, it doesn't look good, but it tastes good. Really. Kaya yung mga hindi pa nakatry niyan, mag-try na kayo. Sa Pilipino, hindi pa nito nakatry. Siguro yung mga allergic lang sa egg and talong. Diba? Tapos sumayaw tayo. Joke lang. Maghintay tayo hanggang sa na-fry ulit siya. At sana, huwag natin makalimutan. Ang hirap pala pa nagbablog ka, tapos nagluluto ka. Paano yung, how do you do that, no? How do you do that, guys? Yung mga nagbablog dyan na yung ginagawang stuffs and everything. Do you set up na everything and then you vlog? I don't know. Ano po ang pwede pag-usapan natin ngayon? Okay, I think ang pwede pa nating pag-usapan ngayon is anong gagawin mo kung may naninira sa'yo? Yun na lang muna, pag-usapan din natin yun. So, kung halimbawa may naninira sa'yo, whatever the reason is, or reasons are, ano ang gagawin at ano ang pinakamagandang gawin? So, bago ko ibigay ang aking opinion about it, pwede kayo mag-comment below. At please, huwag niyo kalimutan mag-subscribe kasi isa yan sa mga, pampalubag loob sa mga vloggers na nagtatry mag-vlog. Kapag may nagsasubscribe, nai-inspire kami na mag-put out pa ng videos out there. Mag-like rin, of course, kasi it means a lot na gusto niyo yung mga ganitong videos. So, wag po tayong tamad, subscribe and like. Okay, so bago po ako magbigay na akong opinion about it, i-comment nyo muna. Paano ba? Ano ba ang pwede nyong gawin? May suggest kung halimbawa may naninira sa'yo. Or naranasan nyo na ba na may nanira na sa inyo? Like, may nanira na ba sa inyo? Naranasan nyo na bang
meron na sa inyong nagchismis at sinisiraan kayo. Ano bang ginawa nyo? Paano nyo hinandle yun? Magandang usapan niya kasi, especially kung yung mga kabataan na nakakaranas na mga ganyan. Mga sensitive na ngayon yung mga generation, mga bagong generations. So, baka naman may makatulong tayo. So, don't hesitate to comment below yung kung paano nyo, kung naranasan nyo ba at paano nyo yan nalampasan ng mga ganyan situation. Ayan, nakikita nyo ba ako? Nakikita nyo ba? ito ay yung semen. Medyo malayo ako kasi pag nilalagay-lagay ko dito, kita nyo lang yung tan, hindi nyo ako kita. Sabihin nyo na lang. Cooking show tayo. So, ayan. Nakapag-comment na ba kayo? Nasabi nyo na ba? Okay. So, ako, opinion ko dyan kung paano natin ma-handle yan. I think ang pinaka-the best is tanungin yung sarili nyo, what kind of personality do you have? Confrontational ka ba? At hindi ka ba nakakatulog at hindi mo nakukonfront yung person na yon? Kung ganyan ang iyong ugali, go ahead, pero wag ka lang basta-basta susugod. Okay? You have to go there at i-confront yung person, but don't lose your face. Wag kang bababa sa level nila. You can confront somebody sa tamang panahon at sa tamang approach. Kasi hindi pwede yung, confrontational ako kaya I will confront at magiging taklesa na lang tayo. So, naiintindihan ko yan kasi sometimes ganyan ako. I like to talk stuff at i-clarify ang stuff. Hindi ako basta-basta nakaka-ignore lang. So, minsan yan yung aking problema. Yung kapag, alam akong, very opinionated kasi akong person. Halata naman, kaya nga tayo dito may vlog, di ba? Na ganito. Very opinionated akong person. So, when I have opinion on a certain matter, talagang, I try my best na sometimes, wag ka na lang mag-comment. But, mahirap yon sa mga people na very opinionated. But, we could always do it in a right way. Kaya, dapat, lagi pa rin tayo, kahit confrontational tayo, halimbawa may naninira sa'yo, kailangan you have to find the right time, find the right words, find the right way how to confront that person or persons. So, yun. Kung ganyan ang iyong ugali. Kasi hindi mo masasabi na, di ba, ang sasabihin usually, siguro in-expect nyo sabihin ko, just ignore it, di ba? No, not everybody could ignore that. Naiintindihan ko yung mga people na they want to confront it, they want to clarify stuff kasi, or else it will haunt them. So, kailangan maklarify siya. I understand that. Wait lang, tingnan muna natin yung ating talong. Baka kasi, ano siya. Ito naman, look. Can you see it? Grabe na. Ayan. Okay, so, yung mga people naman na hindi confrontational and they don't want, and we're back. Sorry, na-full ang aking storage na. So, I had to delete some of the videos, yung mga old videos. Anyways, so, balik tayo sa topic. Sabi ko, ano naman ngayon kung kitin ko yung ating plan? So, I have to put na the next bench. Ano naman ngayon yung mga people na hindi confrontational? Well, yun na yung masasabi natin. Don't have to explain yourself. You don't have to be affected by it. At siguro, you could post something na sabihin mo, oh, no, that's not true, that's enough. Kasi minsan mas okay na yung kinaklarify. Kasi yung iba din, sabi silence means yes. So it's okay if you could do that, na sabihin mo, that's not true, that's enough. Hindi mo kailangan mag-indulge sa mga ganyan sumisira sa'yo. Ang importante is yung mga core people mo, na they believe you. That's naman yung mas important. Who know you, di ba? Yung mga people mo. So, as much as possible, hayaan mo sila. Focus ka na lang kung ano yung sino ka at yung mga kung paano ka umasenso sa life.
At, ang importante na naman, sabi ko yung core mo, yung belief mo, of course. As a believer, of course, syempre, si God, yun, ang importante is, di ba, kilala ka ng iyong course, ng kilala ka ni God, kilala ka ng mga taong malapit sa'yo, and you don't have to prove yourself. Ganun lang yun, diba? So, sabi nga, kahit nga, sabi nila, you have to prove them wrong. No, you don't have to prove them anything. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo at hindi mo kailangan maatentuhan. Siguro ma-inspire ka na lang to, to continue whatever you wanna do in your life. At maging fulfilled ka doon. Fulfilled ka doon sa ginagawa mo. And you don't have to prove anything. So, wag ka magpapa-apekto sa mga ganyan. Focus ka lang doon sa importante sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yun. So, yun. So, wag nating pahabain kasi ang aking pan ay mainit na. And I'm gonna do the third tortang talong. So, thank you guys. Yun lang yun. So, pang mapahabain natin dito, simple lang yan. Sabi ko nga, kung may naninira sa'yo, if you're confrontational, go confront them, but don't push your face. Huwag maging taklesa, do it in the right way na favorable sa'yo. At don't lose yourself kapag magko-confront ka ng somebody. And, sabi nga, huwag kang muwaba sa level. What I mean is, di ba? You know what I mean. Ano ka pa rin? Be intact kung sino ka, you can confront them. At yung mga people naman na hindi confrontation na you don't need to confront, you don't need to prove anything to anyone. What is important is, yun na yung sinasabi ko sa'yo is, yung maging totoo ka sa sarili mo, at alam mo kung sino ka, at you don't have to prove to anyone or to please anyone, but just prove lang tayo na mabuti tayong tao sa ating, not prove, we know it na mabuti tayong tao, at i-please natin yung, kung ikaw ay believer like me, please natin si God sa ating mga ginagawa. At nalobat na naman, hindi nalobat, na full na naman yung storage. So, kailangan na naman mag-delete ng videos kanina. So, bilis na natin muna to. Yung, ano ba yung sinabi ko kanina, yun. Sabi ko nga, sa believer, kailangan lang, God knows you, and siya lang kailangan i-please natin. At yung mga people na know us, at love us, yun, kilala nila tayo. So, yun ang importante. Diba? At kahit na minsan yung mga people na minsan yung mga close sa atin at love us, syempre minsan nakakaroon ng conflict. Even that, huwag kayong magpa-apekto. Basta, you know who you are. Diba? God's beautiful creation. Yun ang mas importante. Thank you guys. Bago pa mag-full to, may mahaba na naman siya. Itong video na to. So, thank you guys for watching again. See you again next time. At don't forget to subscribe, give a like. If you have suggestions, comment. Put nyo sa comment section. Thank you so much. And I'll see you again in the next video. God bless always.